Magandang araw mga katits mula Luzon, Visayas at Mindanao. So kumusta kayong lahat dyan mga katits? So itong video na aking ipapakita mga katits, ito ay matagal na video mga katits. So ito ay nung una ko pang operasyon mga katits. So bago ko umpisahan itong video mga katits, ay shout out ko muna itong ating mga katits. So ayan, ating show dyan sa screen. So shout out sa inyong lahat mga katits dyan Luzon, Visayas at Mindanao. So salamat mga katits sa inyong suporta sa aking YouTube channel. So sana ipagpalain kayo ng ating Panginoon. So ito mga katits, itong aking site na matagal na ito na video sa akin mga katits. Ito ay mga isang taon na rin ito. So ito aking ipapakita sa inyo mga katits. Ito ay isang napakagandang area na hindi mo aakalain mga katits. So ganitong mga marka ang sinasabi ko na bigyan mo ng pansin, dahil ito ay hindi mo talaga masyadong mapansin sa area dahil nagbe-base lang tayo sa mga malalaking marka nating makikita sa paligid. Ito kung nakikita nyo, ayan mga katits, ayan ay parang pantheon, no, na lapida na nakatayo dyan. So sinadya talaga yan mga katits. Ang napakaganda nito mga katits ay meron siyang mga dot na maliit. Kung nakikita nyo yan, yan ay tatlong holes na maliliit mga katits, mga dot na maliit. At ito pa sa baba mga katits sa kaniyang wall, ayan merong tatlong dot dyan na parang filter lang ng sigarilyo yung laki. Yan ay naka-triangle mga katits. So itong mga marka na ito ay kung ating basihan ay masasabi natin na hindi ito legit, no, dahil maliliit sa sobrang liit nila. Pero alam niyo ba mga katits na itong mga ganitong klaseng mga marka ay kasama ito sa kanilang mga pagbaon mga katits, sa kanilang mga kayamanan. So ito mga katits, may nakuha nga ako dyan sa digging ko. Yan ay merong cut na V, no, sa ilalim na yan. Nasa mga tupit ko pa lang yan nakuha Kasi yung area na yan mga katits ay nakasalakot mountain yan, pero napakaliit lang na pagkasalakot mountain, at meron siyang creek sa gilid niyan na artificial mga katits. Malayo ito sa malaking sampa. So ito ay nasa itaas mga katits. So meron silang ginawang artificial creek, no. Ang ganitong mga pagbaon mga katits ay kaya lang itong ibaon, no. Kaya lang itong pagbaonan ng kaya lang itong gawin ng isang sundalo or dalawang sundalo mga katits. Itong marka na to mga katits, kapag itong area na ito ang pinagbaunan nila sa kanilang kayamanan, hindi mo ito mapapansin, ay talagang madadaanan mo lang ito mga katits, kasi ang hinahanap natin ay yung mga marka na malalaki. Merong isang vlogger mga katits na nagsasabi na ang marka nila mga katits na mga Hapon ay hindi lahat may kinalaman mga katits sa treasure, sa pagbaon. Kasi alam natin mga katits na itong mga Hapon ay hindi basta-basta ibibigay, no, itong kayamanan nila, hindi basta-basta ibibigay sa atin mga katits, dahil mahalaga ito sa kanila. Kaya mga katits, ang pinagbaonan nila ay talagang ilalagay nila sa area na hindi natin alam, na hindi natin madaling makita, at hindi natin akalain mga katits na dyan lang pala nakalagay. Ganyan sila magbaon mga katits. Siguro pag may nakita tayo ng mga magagandang marka, syempre dyan tayo nakapokus mga katits. Itong tandaan nyo, dyan tayo nakapokus sa mga magagandang marka. So ito mga katits, no, yung hukay ko na pinakita ko sa inyo mga katits, yun ay hindi pa natapos mga katits sa video na ito. Kasi plano ko sana yung pangalawang update ko ay papakita ko, pero hindi ko na nagawa ng video mga katits dahil sa oras at saka sa din sa panahon. At saka ito, meron akong nakuha ito mga katits. Itong nakuha ko ay sa 3 feet pa lang ito. Kung nakikita nyo yan mga katits, yan ay iwan ko sa inyo kung nakakilala kayo niyan mga katits. Kung ito man ay walang halaga, at sure ako mga katits na ito ay marka sa ilalim. Kapag ganito mga katits, para sa akin, ang marka na ito, kung marka ito sa kanilang binaon,
ay pwede itong precious stones mga katits or uncut diamonds mga katits ang kanilang nilagay sa ilalim niyan. Ang napakaganda nito mga katits ay kapag ganyan lang ay pwedeng isang sundalo lang nagbaon, so pwedeng nasa 7 feet lang ang lalim niyan mga katits, no? So sa pangalawang update ko mga katits, humingi ako ng pasensya dahil hindi ko talaga na videohan yung pangalawang ko sa site pagbalik ko dyan. So sa mga 7 feet mga katits, yung lupa sa ilalim ay kulay pula. So ito, meron pa akong nangakuha nga ng mga marka mga katits, kaya hindi ko lang na videohan mga katits. So napakaganda yung mga marka sa ilalim, talaga ang mga marka ay for uncut diamonds talaga or precious stones. So ito mga katits yung nakuha ko sa 3 feet ito. So ito ay para sa akin, kung may halaga man ito wala mga katits, pero masaya ako dahil nakita ko ito sa aking digging. So ibig sabihin mga katits, yung digging spot ko ay positive mga katits. So hindi lahat ng mga treasure hunter mga katits, wag niyo talagang i-expect na ang mga treasure hunter talaga ay magpapakita talaga ng kanilang nakukuha, no, yung kayamanan na sinasabing gold, no, or ano pa man, ay hindi basta-basta nagpapakita dito sa YouTube or sa Facebook mga katits, dahil alam naman natin komplikado ang mga bagay na ito mga katits. Alam kong naiintindihan nyo yan, lalo na sa ating mga katits dyan na mga nakahits na. So yan ay alam nila. So ito mga katits, kung nakikita nyo, ayan o. Ang kulay nito mga katits ay para siyang pula kapag ilalapit mo siya sa ilaw. So ayan o, napakaganda. So wala man itong halaga mga katits, pero ito ay ginawa nilang marka sa ilalim mga katits. Ito hindi ko lang naman ito talaga binigyan ng pansin, at ito ay ginawa ko na lang ng aking souvenir, no? Ito ay tinatago ko lang mga katits. Ayan, kung nakikita nyo, maganda na rin yan mga katits na meron tayong ikukuha sa mga digging natin na ganyan, kasi ay pwede nating gawing patunay, no, sa ating mga treasure hunter na totoo talaga ang Yamashita treasure mga katits. So ito lang na may babahagi ko sa inyo mga katits sa araw na ito. So sana mga katits ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. So God bless sa ating lahat mga katits.